liwanag, alam natin sagutin kahit paano. Okay, sa mga kapitbahay yung ating asyenda, nanalo na tayo ng first prize sa buong Pasay. Tayo ang nag-champion sa urban gardening out of 200 barangay. Sa mga kapitbahay, ilan sa mga naging proyekto natin pagkatapos ng pandemic ay itong mga nakikita ninyo sa larawan. Una, yung ating pamasong handog. Mula na pumupunto tayo sa barangay, ang pamasong handog po natin, umaabot ng 1.2, 1.3 ang ating pamasong handog. Kasi mula po nang maupo kami sa barangayan, pinagbawal na natin ang sardinas at noodles. Bawal na po yung pamasong handog. Hindi naman pamasong yan eh, pang araw-araw na pagkain natin yan eh. Diba? So, umabot na po tayo sa loob ng 5 taon hanggang ngayon, ang ating pamasong handog ay ham, salad, spaghetti at bigas. Talagang tunay na pamasong handog. Gusto mo natin bumalik sa sardinas at sa noodles? Ayaw na natin, inabot na natin. Hindi po tayo nangihinayang na maglaan ng 1.5, 1.2, 1.3 million sa pamasong handog dahil ito diretso sa sigura ng mga kapitbahay natin. Diretso sa sigura ng bawat isa sa atin. Pero alam mo sa sigura ko ha, wala budget pa naman. Ginagawa lang po namin ng mga barangay, lahat ng barangay po, ginagawa lang yan ang paraan. Inukupit po yan doon sa PSWNT, sa BDRRNT, mukupit ka kung ano-ano mga budget sa barangay para makaipon ng halaga ng pamasong handog. Kasi nakasanayan na natin, naging tradisyon na yung pamasong handog. Pero wala po yan sa budget, mga kapitbahay. Sa ibang barangay po, 5 kilo lang, pamasong handog na. Yung pera, siyempre pag Pasko, nandun sa punong barangay, paldo-paldo yung bulsa ng punong barangay. Magkano lang naman ang bigas, di ba? Palagay mo na kalahating milyon, 500,000 yung sa bigas. Kalahating milyon, nasa bulsa ng punong barangay yun. Patay tayo ron. Hahati pa yung mga kagawad. Hati-hati. Para daw happy lahat. Eh, ayaw ko po yun. Eh, pinagbawal po natin yan pag upo sa barangay. Alam po ng mga kagawad natin yan. First meeting ng Consejo, biniktaran natin na walang hati-hati sa pondo ng barangay. Lahat ng pera para sa proyekto ay para sa proyekto. Dahil may mga allowance naman eh. Diba? May allowance naman para sa atin. So natutuwa naman ako at pinasaluduhan ko yung ating mga kagawad ng Consejo dahil kahit dito po, wala pong nakuha kami sa buong Consejo na pera galing sa pondo ng barangay. Okay? So, bukod po dyan, mga kapitbahay, sa pamasungan mo, ay yung ating mga proyektong maliliit, bagamat maliliit, ay makikita naman natin yung ating maliit na arko dito sa sentro. Kapirasong simento, kapirasong bato, monumento. Diba? Doon, napunang talaga pa sa kanto. Meron tayong maliit na monumento rin doon. Lagyan natin ang lugar ng glory. Diba? So, mga landmark yan ang barangay natin. Diba? Ito makakadagdag sa mga tanawin sa loob ng ating barangay. Ito po, yung sa ating tulay, yung atong malaki. 50 taon na po ako nahigit dito sa barangay natin. Ngayon lang natin, nilagyan ng arko. Eh, katagal-tagal ng ating mga pinuno dito. Diba? Nilagyan natin ng arko, yung pakita ng Malibay at ng Marikaban. Isang malaking landmark din yan sa barangay natin. Trabaho nga, 8 hours. So yun po, yung mga maliliit na mga proyekto natin na visible, makikita yung ating outpost, barangay outpost dyan sa may tulay. Nilagyan natin ng gate, yung ating kami dito dyan, yung temple, yung tampulo. Yun po ba? Ito yung ating mga opisina, yung ating barangay, nakita nyo naman, dating lagayan na ng manok yung 10th floor, puro manok po yun. Ginawa natin opisina yun. Ginawa
natin ngayon ay pulungan. Naka-aircon po yung mga kapitbahay. Dahil gusto natin, makapagtrabaho tayo, makapagtrabaho yung ating mga magagawa sa barangay ng maayos naman. Yung ating mga opisina ng SK, opisina ng PCSM, opisina ng livelihood, opisina ng Lupon, opisina ng BDRRT, opisina ng mga kanot, pinagyan natin po lahat ng mga opisina yung ating mga BBIs. Bagaman kulang pa. Ano ho? Pero hindi tayo titigil hanggang hindi tayo nakukumpleto yan. Yung ating BHW, papagawa natin ng opisina yan. Kung hindi man makapagpagawa ng opisina, iuupan natin yan dito sa main road ng St. Agustin. Yun ang kinakailangan ng upahan para magkaroon ng butika ng ating BHW dito sa ating barangay. Basta gusto, may paraan. Diba? Basta gusto, may paraan. Okay? So mga kapitbahay po yung ating mga pinagagawa sa loob ng ilang taon. 5 taon. Ano po? 5 taon. Pero alam niyo po, ang kailangan ipagpadayo natin, napakarami. Yung atin ng mga tanod, 25 po yan hanggang 30. Yung ibang barangay, 10 lang po ang tanod. Tayo, 25, 30, nagiging 27, nagiging 26, nagiging 25. Napakarami ng ating tanod. Ang ating tanod po, 2,400 ang alawan. Sa ibang barangay, 1,500 lang. Diba? Sa atin, 2,004. Yung 2,004, sa 10 tanod, magkano po yun? 24,000. Eh meron pang 20 na 24,000 din. 24,000, 24,000. 48,000. Dapat po yung kung 10 lang ang tanod natin, meron akong malinaw na 48,000 sa bulsa. Nang hindi yun na namamalayan, nang hindi nyo na alam. Talagang mga akin na yun, pagpunong barangay na yun. Pwede nang kawatin nyo, pwede nang pwede nyo. Diba? Kahit buwan-buwan, bago ang cellphone ko, pwede po. Dahil hindi nyo mamamalaya na yun. Ngitian lang tayo ng ngitian sa altada. Plastikan tayo ng plastikan, yung pala yung bulsa ko, puno-puno ng pera. Patay tayo dyan. Diba? Eh ayaw natin ng ganun mga kapatid. Ang kailangan ng barangay natin, 30 tanod talaga. Kaya sinisikap natin na mapunuan yung mga kulang. Yung ating CCTV, nung dumating pa ako punong barangay, tatatlo lang ang CCTV, umigil-nagkindan pa yung isa. Ang liit ng monitor ng TV. Kaya ginawa natin, 25 yung ating CCTV. Kulang pa po. Ang kailangan natin CCTV, mga 75 CCTV ang kailangan natin. Para lahat ng street makita. Ang balak po natin sa CCTV, ang balak natin sa CCTV, kaya gusto natin magpadayon. Kasi CCTV po natin, ang gusto natin mangyari, makipag-partnership ng isang telco dito, yung AirTech. Gusto natin na makipag-partner sila sa pag-gusto ng ating CCTV. Ano po? Bakit? Ang balak po natin, bigyan ng access yung ating mga kabarangay sa CCTV. Ilalagay natin sa cellphone nila, yung CCTV, sa street nila. Kung dalawa CCTV sa Sentrita, ilalagay natin sa cellphone ng mga taga-Sentrita yung CCTV nila. Para nagbabantay ng CCTV, hindi yung barangay na lang. Yung buong nakatira sa eskinita, nagbabantay sa kanilang eskinita. Pwede naman po mangyari. Nakausap natin yung IT ng EdTech. At pabor daw sa kanila yan dahil mababantayan nila yung kanilang mga wiring. Sa mga kapitbahay, marami pang pwedeng gawin. Kailangan lang talaga pag-isipan. Kailangan talaga may focus. Kailangan talagang nilalaanan ng panahon. Trompa, opo. Sa trompa, meron din tayong naumpisan sa trompa. Bagaman kailangan natin ang i-maintain dahil may ilang mga trompa tayong sumasablay na, pero hindi natin titigilan yan. 15 po yung ating trompa. At iaayos po natin yan sa susunod na termino natin. Hindi po natin ang mababayaan. Okay. Sa ating pong mga drug surrendering, yung ating badak, nagkaroon po ng proyekto sa badak.
nagtayo po tayo ng, naggawa po tayo ng programa na local tupad. Yung local tupad, 3 oras, 300. Magtatanim doon sa Hacienda Maricaban. Magtatanim, magtanggal ng damo, maglinis ng lupa, 300. Yung pong natin mga surrender sa drug. Pero, hindi po pera ang binibigay natin. Kung naka-4 na araw siya, 1-2. Ano po? Grocery item yung ating ibinibigay. Hotdog, bigas, kape, tinapay, sardinas, kape, ano-anong mga grocery na pwede nilang madala sa bahay nila. Kaya kahit siya ay galing sa pagdudroga, nahuli siya, lumaya, meron siyang dadalhin sa bahay nila na pakinabang. Maganda pong proyekto yan, local tupad na yan. At kailangan natin pag-aralan yan, alamin talaga paano masusustain yung proyekto na yan. Dahil yan po yung isa sa programa na pwede natin ilaan sa mga kapitbahay natin na nasa ganyang problema. Dumadaan na ganyang problema. Ang isa pa pong importante programa natin na dapat palakasin ay yung labor desk. Nagbuo po tayo ng labor desk. Yung labor desk po natin ay nagbibigay ng mga training, nagbibigay ng mga trabaho, kung ano po yung makita nilang mga opening sa peso. Ano po? Nung nakaraan, may mga naipasok tayo sa iba't ibang kumpanya, kailangan natin talagang paghusayang pa yan. Kailangan ma-survey natin ilan ang karpintero, ilan ang state lady, ilan ang security guard, ilan ang mga trabahante, ano-anong skills meron sa ating barangay. Dapat yan ay matrabaho ng ating labor desk. Ang ating head ng labor desk yan ay si Yoli, Muñez, sila Weng. Ano po? Sila Weng at sila Lopez. Weng Lopez at si Kagawad Sani. Bago pa lang po, Tita Alcaraz. Bago pa lang po, pero iba yung nagsisimula tayo. Nagsisimula tayo para matuto kung paano pagagalawin, paano yan, paano magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng magandang resulta yung ating labor desk. Nung nakaraan po, yung ating labor desk, nagpairam tayo ng mga bisikleta, 5 bisikleta. Yung mga nag-aaral ng trabaho, wala pa masahe, pinapairam natin ng bisikleta. Ayun. Inangkin na yung bisikleta, hindi nakabalik sa labor desk. Yung iba naman, kailangan ng pang-medical, kailangan ng pamasahe, hanap ng trabaho, nagbibigay po tayo ng mga pang-medical sa barangay. Marami po tayong binigyan ng pang-medical, panghanap ng trabaho, pangkuha ng kung ano-anong requirements, tumutulong po yung ating barangay. Nagbibigay po tayo. Sa mga kapitbahay, ginagawa po natin sa abot ng ating makakaya talaga, lalo yung mga importante mga trabaho na makakatulong sa ating barangay. Marami pa po yan. Itong nilista natin 25, yan sa ating tail of the tape. Yan lang po yung mga nakalista, marami pa po tayong ginawa. At hindi po yan mangyayari kung hindi maraming meeting ang ginagawa. Yung Children's Fund Day lang. Buwan-buwan po yan, may Children's Fund Day tayo. 150, 200 na kabataan yung ating pinaglalaro. Pinaglalaro natin habang inihanda natin yung merienda, almusal, tanghalian ng mga bata at merienda ulit. Kasi yung ating basketball court, puro basketball ang mga kabinataan. Walang boses yung maliliit natin mga kabataan. Diba? So, ginawa-gawa natin isang beses sa loob ng isang buwan ay mayroong Children's Fund Day tayo. So, yan po. Halos ang meeting ng BCPC natin, 2 hanggang 3 kada buwan. Ganyan po kabisi yung ating BCPC na pinangunahan ni Kagawad Maria. Sa mga kapitbahay, yung meeting lang, yung dami ng meeting, bawat meeting siyempre may merienda po yan. Dapat nag-spread na Siyempre gastos tayo ron. Gastos tayo ng mga kailangan sa meeting. Yung mga paraphernalia, mga pandekorasyon, sa Children's Fund Day kada buwan, gastos po yan. Okay? So mga kapitbahay, hindi tayo nag-aalangan sa gastos basta para sa barangay natin. Pag kinakailangan matuloy, itutuloy natin ano man ang nangyari. Ano po? Inahandangan din tayo minsan ng panahon. May bagyo o may ulan, pero pag wala, ay hindi pwede po. Okay. So,
yung ating mga tanod po, ang gusto natin sa ating mga tanod, ang pangarap natin sa ating mga tanod, magkaroon ng body camera. 5 hanggang 10 na body camera para pag silip sa kanilang pag silip nila sa eskinita, ang mahagip ng camera, naka-record na yan. Kung umabuso yung ating tanod, naka-record yan. Kung umabuso yung ating residente, naka-record yan. Protection po yan ng bawat isa. So yun po gusto natin maabot yun sa ating barangay. So tulong-tulong po tayo mga kapatid. Ano ho? Diba po? Sa ating mga yung ating burulan, mga kapitbahay, yung ating burulan, ini-issue itong burulan. Yung burulan po natin dito, sa may Justice Hall, sa may multipurpose natin. May burulan tayo dati dyan. Ginawa natin panindahan. Diba? Pamalingkihan. May isdaan, may kainan. Ano po? Kasi po, mas maganda na kung ang makikita ng mga tao galing sa Mulawin, galing sa Malibay, panindahan, mas okay. Kesa ang nabubungaran ng mga taga-Mulawin, taga-Malibay, may patay. Pagbungad galing sa Malibay, ano, daming tao, daming mga upuan, may patay eh. Galing sa Mulawin, papalabas sa trabaho, daming tao, daming kalat, may patay eh. Malas po, sa bungad. Yung pinakamukha natin doon, yung ating mukha ng barangay natin, 178, patay ang bumubungad. Hindi po maganda, kahit sa puso, hindi po maganda yan. Kaya, ang ginawa po natin, yung ating burulan, nilipat natin doon, sa tabi ng barangay. Meron po tayong maliit na lote roon, inayos natin, ano ho, ayos na, ready na po. May electric fan, may pinturang salamin, nakapintura ng maayos, ano ho. Mas okay po doon, dahil upuan kailangan nandun lang. Sa mesa kailangan nandun lang. Kailangan ng dokumento nandun lang sa barangay. Kung ano man po kailangan ng namatayan nandun lang malapit sa barangay. At ipapa-aircon po natin yung area na yan. Tatlo. Andun o, sa gilid. So huwag na nilang issue bulang-bulang. Ba't may patayan? Ang dami mga buhay dito na kailangan ayusin natin. Kailangan bigyan natin ng buhay. Diba? So mga kapitbahay, tulong-tulong po tayo dito sa mga problema sa barangay natin. Tayo naman po ay bukas sa anumang mga question ng ating mga kabarangay. Ay yung iba, ang gusto ibaba daw lang sa second floor, ibaba raw sa first floor. Para daw, ito naman klase yan. Yung iba sinasabi kami naupo, ililibre namin ng court, ililibre namin, libre. Alain mo, napakagaling na pamamahala. Ganyan ba yung governance? Puro libre? Dole out yan eh. Tinuturuan mo. Kung magpustahan sa basketball, 500, 2,000. Yung mga bata, 3,000 pustahan sa basketball. Goy! Hindi Goy! ko ng konti yung barangay para sa ilaw, para sa mga maintenance. Itirahin mo ng libre. Puro kayo kautuan eh. Hindi totoo. Kung makita tayo sa totoo. Para iboto lang tayo, libre. Ano yan? Goy! Hindi ganun, napamamahala. Diba? Hindi ganun pamamahala. Para sa mga kapitbahay, pamuli na lang, ang inyong lingkod po ay nagbibigay po tayo ng buong panahon ng ating sa pamamahala sa barangay. 24/7 po ako sa barangay. Natutulog po ako ng alauna, alas 12, alas 2 para mag-monitor sa mga CCTV natin. Gigising ako ng alas 6, alas 3, alas 4 para i-monitor yung basura ng truck. Alas 6, kailangan mag-angelus. Ganyan po yung araw-araw na cycle ng buhay sa barangay. Ano po? Nag-aalay tayo ng ating panahon sa paglilingkod. Hindi tayo nagbubulakbol. Kahit isang beses po hindi pa ako nakapanood ng sili. Sa loob ng 5 taon. Ay naku. Kaya nagtatampo na yung asawa ko. Ay ang problema, ito, yan como eleksyon, yung ano-ano yung binabato sa atin. Binabato tayo, may mga bahay daw tayo. May bahay sikap, may mga bahay. Anong klase yan, Jesus Christ? May bahay ako sa 186, hindi akin po yun, sa anak ko yun. Eh yung anak ko kasi po, binata, nasa LA.
Siya po ay empleyado ng United Airlines. Eh, kaya naman bumili ng bahay ng anak ko. Bumili yung anak ko ng 3.5 million dyan sa 186, tabi ng Barangay Hall. Binata pa po yun hanggang ngayon. Eh, kaya naman ang anak ko yun. Eh, Diyos ko, Panginoon. Eh, yung aking may bahay, may anak nasa Canada. Bumili rin ng bahay sa Cavite. Anong gagawin ko? Pipigilan ko ba yun? Dahil naku. So, meron talagang meron gagawin natin, di ba? Eh, kung ibabato yan, yan, may pagnanakaw, yan, minamali nila yung mga kwento. Hindi naman po ganun. Di ba? Sa mga kapitbahay, ano po tayo ha, mag-isip-isip tayo na hindi naman pwedeng ganun. Tayo po hindi pwedeng magnakaw ng pera sa barangay. Hindi po pwede yung, hindi ko po yung pinapayagan. Sa matoda nga eh. 6,000, 4,000, kinukolekta yung dami kapitan natin dyan. Buwan-buwan yan. Pag upo natin sa barangay, pinatigil natin yan. Para saan yan? Pinatigil po natin yan. Ayaw natin yung mga ganyan-ganyan. Diba? Alam niyo po, atin-atin lang po. 15 taon po akong aktivista. Puro akalo po makipaglaban sa gobyerno. Ibagtak ng ibagtak, puro ibagtak. Walang pagtatayo. Hindi kami tinutuwang tayo, gobyerno. Kaya, kung wala na doon, nasa paglilingkod na tayo, nagtatayo na tayo ng gobyerno. Nahihirapan tayo. Pero, sinusubukan natin makapagtayo ng gobyernong mabuti, matino at maayos. Dahil matagal ng panahon na puro ibagsak, kung baka pwede naman may barangay na pwedeng patakbuhin ng maayos. Baka naman may barangay na hindi magnanakaw ng pondo sa barangay. Baka naman pwede. Sinusubukan po natin. Pero para magdikutakan tayo, kung atin ang katunggali, may pera daw, may budget, may ano. Ba yun? Hindi po natin pwedeng gawin yun, mga kapitbahay. Edgar Edgar. December yung ulo po ako sa November 25. Para ubusin ko yung natitirang panahon ko, natitirang taon, mundo. Edgar Tatapusin ko pa sa pagnanakaw, mukhang hindi ko gugustuhin yun. Hindi nga ako napatay sa pakipaglaban sa kalsada, mapapatay pa ako din sa pagnanakaw. Hindi ko pwede po yun. Sa mga kapitbahay, kanina sabi ko sa inyo na 24/7 tayo sa barangay. Kaya yung 24/7 po natin, hindi po tayo papayag na papalitan tayo sa barangay ng 2 araw, 1 linggo magtatrabaho. Tapos papasok sa trabaho sa kumpanya. Hindi naman tama po. Unfair naman po yun para sa mga kabarangay natin. Kung papalitan mo ako, 24/7 ako, dapat 24/7 ka rin. Hindi. Natotoo lang po tayo. Pero ito naman yan. Sasahod ka ng 12,000 sa buwan. 12,000 isang buwan yung sahod na kagawad natin. Ako, 14. Yung 12,000, sa isang taon, magkano po yun? 12,000, sa loob ng 12 buwan. 144,000. Tama ba? 144,000. Sa loob ng 3 taon, mga 430 yan. 430,000 yan. Ang kagawad yan. Eh, nakalimang taon kami, mga 720,000 yan. Kung yung pera yan, tapos papetik-petik ka sa barangay, naku, baka, alam ko pa ng may, hindi pwede po yung gano'n. Piling tayo sa kapo, sa barangay, petik-petik tayo sa trabaho. Hindi po natin, hindi po natin na dapat gawin sa atin. Sa mga kapitbahay, pinapakiusap natin sa lahat ng ating mga kabarangay, sa lahat ng ating mga kamag-anak, kapitbahay, pakiusap natin na bumuto po tayo ng maayos. Ito. Ipaliwanag natin na mahalaga sa atin ang susunod na 2 at 3 taon mula ngayon. Ang ating pong barangay ay pateko pa lang, kumbaga sa aeroplano, pateko na tayo paangat na Paangat na yung ating aeroplano.
Kung magkakamali tayo pumili ng mga leader na hindi talaga maglilingkod ng maayos at petik-petik lang, magiging BSDU tayo, BSDU yung balon natin. Balik sa dating ugali. Wala pong mangyayari sa atin, paulit-ulit lang tayo sa barangay natin. Tatawanan tayo ng mga tao, tatawanan tayo ng ibang barangay. May inabot na tayong maayos. Unti-unti, dahan-dahan, i-institutionalize natin yung mga BBIs natin, aayusin natin, regular na meeting, nakadireksyon sa plano ng barangay, tapos papalitan tayo ng walang direksyon. Ano ba yan? Hindi mo pwedeng ganyan. So ang pinag-uusapan po natin ngayon ay pagpili ng leader ng ating barangay. Papa kasi. Ano po? Pag sinabing leader po ng barangay, malayo ang tingin ng leader. Hindi po yan nakatingin sa Lanisita na may Alfonso at Pulutan. Kailangan ng leader malayo ang tanaw. Dapat ang leader, mula ngayon 3 taon, anong itsura ng barangay ko? Ano ang meron sa barangay ko? Ganun po yun. Dapat lamang ka ng 2-3 hakbang sa mga tao. Sa pagtanaw, sa pagdadalhin ng barangay mo. Inaasahan ng mga kabarangay natin na pinag-iisipan siya ng mabuti ng kanyang punong barangay at ng buong konseho. Tapos hindi naman pala pinag-iisipan. Pinag-iisipan pang nakawan pa. Kasi tayo dyan, hindi po pwedeng gano'n po. Ang pinag-uusapan po natin dito, pamamahala, governance. Nagkakaunawaan po ba tayo mga kapitbahay? So sana po, tulong-tulungan natin itong ating barangay. Hindi, wala pong ibang pupunta rito para ayusin ang ating barangay. Tayo rin yung mag-aayos. Kaya nga po, ini-involve na sa pamamahala, ang Taugama, ang SAP, ang mga sidecar station, ini-involve natin. Wala pong garantiya kung nagtitino ang isang barangay, kung tayo, kung ang mga tao ay patulong-tulong lang. Kinakailangan ang mga tao nagbabantay. Ang pagboto ay simula lang po yan. Pagkatapos yung bumoto, dapat bantayan ang mga lingkod bayan. Maging aktibo tayo. Tumulong tayo sa barangayan. Alamin natin kung ano nangyayari. Nakikisa tayo sa mga pagpupulong. Dumalo tayo sa mga General Assembly. Dumalo tayo sa iba't ibang meeting sa barangay. Sa mga kapitbahay, pwede po bang asahan natin yan? Ang pakiusap ko po sa inyo, narito po ang padayon. Ano po? Ito po mga ito, pinili ko po talaga ito. Marami pong gustong sumama sa akin. Sumama sa padayon. Ano po? Kaya lang, maaga na po tayong napuno. At ang una mga napili po natin yung ating mga kasama ngayon. Hindi po natin kailangan ng patatalino. Ano? Yung iba naman nagtatali-talinuhan lang. Puro tanong. Hindi naman umuusan yung mga trabaho. Hindi umuusan yung mga proyekto. Puro tanong. Dapat, yung iba nagtatanong, alam na yung sagot eh. Nagtatanong-tanongan lang, nagtatali-talinuhan. Diba? Hindi po pwede po sa atin yun. Kaya pinilit po natin, mga karaniwang tao lang sa barangay natin. Direct sabihin ko lang po. Batang Sentro, pwede po natin makatuwag sa peace and order at saka sa rescue volunteer. Ano po? Si Rex sabihin ko lang. Ito po nung nakaraang eleksyon. Pang-siyam na siya. Pang-siyam. Si Ganggang Buot, pang-8 nung nakaraang eleksyon. Simpleng tao lang din. Sweeper ng kalsada. Nakasala dito sa cleanliness and beautification. Si Kagawad Mariel Pino. Ito po, wala akong masabi dito. Kuha ng trabaho. Binabawasan ko na lang. Walang hindi alam. Lahat itong trabahuin. Kaya pinipigilan ko na lang. Si Kagawad Mariel Pino. Ito si Kagawad Akong. 20 taon na sa barangay, 15 taon. Mula tanod
assistant XO, naging XO, naging kagawad. Yung eksperyensya sa pakikihalubilo, nadala ng mga tao, marami tayong aanguin dito. Malaki may tutulong ni Kagawad Akong sa barangayan. Si Ganog, si Randel Ganog, ito po, kailangan punuin pa. Kailangan punuin pa, marami pang kailangan malaman, maturuan natin. Pero alam niyo po, ang importante sa leader, gustong maglingkod, nakikinig. Nakikinig. Importante po sa leader na nakikinig. Pag hindi nakikinig ang leader, wala pong kwentang leader yan. Parang balde ng tubig, puno lang, agaw lang, awas lang ng awas. Kahit anong sabihin mo, alam niya lahat. Wala ka nang may turo dahil alam niya lahat. Hindi natin kailangan yung ganun. Kailangan po natin tumatanggap ng mga idea. Tumatanggap galing sa labas. O si Kagawad Ganog po. Ito po, pakikinabangan natin sa rescue volunteer. Palalakasin po natin ang rescue volunteer ng ating barangay. Kasi mga trainees. Andito na po yung ilang mga rescue volunteer natin na matitikas. Kasama natin yan. Ito po yung isa. Ito, tagana sa panahon po ito. Si Kagawad Ludi Pabicon. 10 taon na naging kagawad. 10 taon naging presidente ng senior citizen. Eh kung hindi ito matigas, dapat hindi na ako mabot ng 10 taon sa senior. So si Kagawad Ludi Pabicon. Balikin natin ito. Si Sec Roger, kahit anong oras, bagong gising, bagong ligo, bagong maligo, pagawain mo ng ordinansa, gagawa. Pagawain mo ng resolusyon, gagawa. Kumakain ng papel mo. Isek Roger, so kailangan natin sa konseho. Ang mga kapitbahay, sana pagtulong-tulungan natin ang isa pag samasamahin na itong mga tao ito. Hindi natin, kaya nga, sila ang mga pinili natin. Kailangan natin sila sa barangay natin. At kapag maraming ulo ng sama-sama, malaki po yung ating magagawa. Yung atin pong mga SK ng Padayon, nandiyan dyan si LA, sa matalino ng bata at agresibo. Si Bibi, isang magandang dilag, ano po, na gustong makapag-aral,